Commonwealth ay isang sistema ng gobyerno na ibinigay sa Pilipinas sa ilalim ng Tidings-McDuffie Act na ipinasa noong 1934. Sa ilalim ng batas na ito, ang Pilipinas ay magkakaroon ng sariling gobyerno, ngunit ang mga aspeto ng foreign affairs, depensa at ekonomiya ay mananatili sa kamay ng Estados Unidos. Ang layunin ng Commonwealth ay upang magbigay ng pamahalaan na pinamumunuan ng mga Pilipino bilang paghahanda para sa ganap na kalayaan na ipinangako ng Amerika sa 1946. Si Manuel Quezon ang naging simbolo ng ating laban para sa kalayaan. Pinangunahan niya ang mga reforma na layuning magpalakas sa ating bansa, tulad ng pagtatag ng isang pambansang wika, ang Filipino, at ang pagpapalakas ng sistema ng edukasyon. Binigyan din ni Quezon ng pansin ang mga isyung panlipunan tulad ng pagpapabuti ng kalusugan at pagpapalakas ng ekonomiya. Noong Enero 2, 1942, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas at ang gobyernong Commonwealth ay napilitang magtago. Si Pangulong Quezon at ang iba pang leader ng gobyerno tulad ni Sergio Osmeña ay tumakas at nagpunta sa Estados Unidos upang magpatuloy sa kanilang pag-aalalay para sa kalayaan ng Pilipinas. Samantalang ang mga Hapones naman ay nagtakda ng isang puppet government na pinamumunuan ni Josep P. Laurel na naging pangulo ng tinatawag na Second Philippine Republic. Noong ika-20 ng October 1944, bumalik ang Puwersang Allied sa ilalim ng pamumuno ni General Douglas MacArthur sa Leyte. Ang pagbabalik ng mga Allied forces ay nagmarka ng simula ng pagpapalaya ng Pilipinas mula sa mga Hapones. Sa kabila ng matinding laban, nagtagumpay ang Puwersang Allied at noong ika-2 ng Setyembre 1945, formal na sumuko ang Japan. Dahil dito na ibalik ang Commonwealth government at ang mga leader ng Pilipinas ay nakabalik sa bansa. Noong ika-9 ng Hulyo 1945, muling nagtipon ang Kongreso ng Pilipinas sa kanilang unang sesyon mula nang maghalal noong Nobyembre 1941. Isa sa mga unang hakbang nila ay ang pagtatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 672. Gayon din, nagsimula silang mag-imbestiga sa mga kaso ng kolaborasyon sa mga Hapones. Ang mga tao na pinaniniwala ang tumulong o nakipagtulungan sa mga Hapones ay isinampa sa People's Court para magharap ng kaso. Ang eleksyong iyon ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagtatapos ng Commonwealth era. Si Manuel Rojas na nanalo ay naging huling pangulo ng Commonwealth bago tayo ganap na maging malaya mula sa Amerika noong Hulyo 4, 1946. Ang eleksyong ito ay simbolo ng pagtatapos ng isang yugto at ang pagsisimula ng bagong panahon bilang isang ganap na republika. Ang Tidings-McDuffie Act na ipinasa noong 1934 ay isang batas na nilagdaan ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos. Ang layunin ng batas na ito ay ang bigyan ng kalayaan ang Pilipinas mula sa kolonyal na pamamahala ng Amerika, ngunit hindi agad. Ang batas ay nagtakda ng isang 10 taon na transitional period kung saan magpapatuloy ang gobyernong Commonwealth bago tuluyang makamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan sa Hulyo 4, 1946. Ang batas na ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa ating kasarinlan at nagsisilbing basihan ng ating pambansang kasaysayan. Bago ang Tidings-McDuffie Act, iniisip na ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan sa ilalim ng Higher House Cutting Act. Ngunit ito ay tinanggihan ng Philippine Senate noong 1933. Ang Higher House Cutting Act ay nagtakda ng mas mahigpit na kondisyon para sa kalayaan ng Pilipinas at hindi ito tinanggap ng mga Pilipino dahil sa takot na maiiwan tayo sa ilalim ng kontrol ng Amerika. Subalit, ang Tidings-McDuffie Act na may mas magaan na mga kondisyon ay tinanggap ng Senado ng Pilipinas noong Mayo 1, 1934. Dahil dito, nagbigay ito ng pagkakataon sa mga Pilipino na magtakda ng kanilang sariling konstitusyon at pamahalaan sa mga darating na taon.
Matapos ang pag-aproba ng Tydings-McDuffie Act, nagsagawa ng halalan para sa mga delegado ng Constitutional Convention noong Hulyo 10, 1934. Ang layunin nito ay upang magtakda ng isang bagong konstitusyon na magiging gabay sa ating Commonwealth. Sa tulong ni Pangulong Franklin D. Roosevelt, ang Philippine Constitution ay ipinasa noong Marso 23, 1935. Isang taon pagkatapos nito, noong Nobyembre 15, 1935, ang Commonwealth ng Pilipinas ay formal na itinatag at si Manuel L. Quezon ang naging unang Pangulo ng Commonwealth. Ang sistemang ito ay isang mahalagang hakbang sa ating pagsasarili. Sa loob ng 10 taon ng Commonwealth, ang mga usapin tulad ng foreign affairs, dipinsa at mga usapin sa pera ay nanatili pa rin sa kamay ng Amerika. Gayunpaman, ang mga usaping panloob gaya ng edukasyon, kalusugan at mga patakarang panlipunan ay nasa kamay ng mga Pilipino. Ang layunin ng Commonwealth ay upang magbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na pamunuan ang sarili nilang bansa at matutunan ang pamamahala ng isang malayang gobyerno bago tayo maging ganap na malaya. Sa panahon ng Commonwealth, ang gobyernong pinamumunuan ni Quezon ay gumawa ng mga hakbang upang mapabuti ang ekonomiya ng Pilipinas. Halimbawa, ang mga patakaran sa buwis ay ipinasa upang matulungan ang bansa na magkaroon ng pondo para sa mga proyekto sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Sa larangan naman ng kalakalan noong 1939, iniamendahan ang mga probisyon ng trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang higit na makinabang ang Pilipinas. Gayunpaman, ang mga ekonomiyang hakbang na ito ay hindi sapat upang mapawi ang mga hamon sa bansa at ang mga pagsubok na dulot ng mandigmaan ay naging bahagi ng kasaysayan ng Commonwealth. Pagkatapos ng 10 taon ng Commonwealth, natamungan ng Pilipinas ang ganap na kalayaan noong Hulyo 4, 1946. Si Manuel Rojas ang naging unang Pangulo ng bagong Republika ng Pilipinas. Ang Tydings-McDuffie Act ay naging isang mahalagang hakbang sa pagtataguyod ng ating kalayaan. Ang pagbuo ng unang kapulungan noong 1907 ay isang makasaysayang hakbang para sa Pilipinas. Ito ay nagbigay daan sa mga Pilipino upang magkaroon ng papel sa paggawa ng mga batas at tumulong sa pamamahala ng bansa. Ang unang pambansang halalan na isinagawa sa pamamagitan ng popular na boto ay napapatibay ng ating pangarap para sa higit na partisipasyon sa gobyerno at kalayaan mula sa mga Amerikano. Mahalaga ang unang kapulungan sa pagpapalakas ng ating sistema ng lehislatura. Sa pamamagitan nito, natutunan ng mga Pilipino ang mga proseso ng paggawa ng batas at nagkaroon tayo ng aktibong papel sa pamamahala ng bansa. Ang mga mambabatas mula sa kapulungan ay naging simbolo ng ating kakayahan para magtaguyod ng sarili nating pamahalaan. Si William Howard Taft ang nanguna sa ideya ng Filipino Assembly. Naniniwala siyang ang mga Pilipino ay dapat magkaroon ng bahagi sa paggawa ng mga batas. Noong dumating siya sa Pilipinas, ipinaglaban niya na magkaroon ng isang assembly na binubuo ng mga Filipino. At tinulungan niyang baguhin ang sistema ng paggawa ng batas para dito. Sa tulong ng Philippine Bill, ipinatupad ang ideya ng isang assembly na inihalal ng mga Pilipino at siyang makikipagbahagi ng kapangyarihan sa Philippine Commission. Ang Philippine Bill ay may 3 pangunahing kondisyon. Una, kailangang maghari ang kapayapaan sa buong bansa. Ikalawa, kailangang magsagawa ng census at ipamahagi ang resulta. At ikatlo, dapat tumagal ang kapayapaan ng 2 taon pagkatapos ng census. Kapag natugunan ito, pinayagan ng batas ang pagtawag ng halalan upang bumoto para sa mga delegado ng unang kapulungan.